Bago nga magsimula ang mga laro ng Olympics basketball, no, ipapahabol ko muna tong video natin patungkol sa panganay ni LeBron. Sa mga hindi po nakakaalam, nag-average siya sa Las Vegas Summer League ng 8.8 points, 3.5 rebounds, 1 assist, and 0.8 steals per game. Shooting only 35% from the field and abysmal na 15.8% mula sa tres. Dissenting average yan actually, pera lang talaga sa shooting na masasabi mong hindi maganda. 35% lang overall, alam mong pangit ang shooting nights mo kung ganyan ang in-average mo sa 4 na laro. Kaya ito yung napansin natin sa laro ni Bronny, mga idol. Kukunin natin to sa laro nila kontra sa Boston Celtics. More on offense to ha. Like dito, sa pagtanggap niya ng bola, may match-up siya rito kontra kay Shireman. So sa mga hindi po nakakaalam, bigger player po obviously ito kay Bronny. 6'6 ang height niya, sabay si Bronny naman nasa 6'1 lang. Though kaya namang pumalag ni Bronny kung bigat lang po ang pinag-uusapan. Mas mabigat pa nga siya kay Shireman Pero yun nga, mas patangkad na player pa rin naman tong kalaban niya. And siguro wala ring enough shooting pa si Bronny talaga para irespeto siya ng kalaban. Kaya nga ang inalala lang nito ay yung drive, in which sa depensa ng Boston nakaabang pa itong isa para hindi talaga maka-atake si Bronny. Siguro kung makakagawa ng way itong si James na malalampasan niya ng maayos tong Shireman, okay lang. Pero wala wala pa siyang ganong galawan masyado. Tumesting naman siya pero nasaraduhan lang din. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Ito rin talaga ang hamon sa batang career ni Bronny, mga idol. Kapag ganitong pick play, may mismatch na napapatapat ang big man sa kanya. Kadalasan talaga syempre kung smaller guard ka ay gagamitan mo to ng bilis. Madalas ka hindi talaga bilis kundi kakaibang diskarte kalakip ng bilis. Pwedeng change of pace, magmamabagal muna sabay bigla ang bibilis, or isang malupit na move para mawala sa equilibrium yung defender. Kung shooter nga lang din talaga si Bronny, in which dapat talaga hasain niya ang shooting niya, di mas magiging threat siya offensively. Dito nga hindi na niya na-beat sa kahit anong paraan yung mas malaki niyang defender. Maganda yung move, nag-step back na lang siya, pero yung ganitong galawan, masasabi mong pang off the dribble player yung gumagawa, like mala Lou Williams or even yung kabatch niya na si Rob Dillingham. Hindi naman masyadong ganito ang laruan ni Bronny. Samahan mo pa na hindi pa niya talaga napuprove sa level na ito na shooter siya, na back rim na lang niya. Dito nga hindi na nag-switch rektang ito na ulit yung tumao kay Bronny, and may kita nga natin na tumesting naman din siya. Sinubukan niyang ibit yung tao niya, gumawa siya ng move in which yun nga yung okay din. Pero kung yung tatay niya yung nandito, which is hindi ko naman sinasabi na dapat yung galing niya parang tatay niya pero yun nga, kung kunwari lang si LeBron ang nandito, pinosehan niya to o tinangke o binlowby ng kanyang first step sabay dakdak. Pero wala hindi naman si LeBron to. So ito yung something talaga na dapat i-improve niya. Paano niya mabe-breakdown ng one-on-one ang kanyang defender? Kasi dito may advantage siya pero hindi niya magamit. Pinasa na lang kay Kinect. Magsisimula yan sa shooting pero long way to go pa talaga siya doon. Like dito rin, well, good defender naman na Jordan Walsh ang katapatan niya. Long wing defender tong si Walsh na first rounder ng Boston last year. And although set play pa rin talaga to doon kay Kinect sa kaliwa, siguro mas okay pa rin nakikita natin si Bronny na inaatake yung ganito kung kaya niya. Mas delikado yung opensa nila kung ganun malamang. Kaya tignan nyo, kahit na na-execute naman ang ayos yung play, maayos pa rin ang depensa ng Boston, walang gulo-gulo. At yung opensa pa nga ng Lakers yung gumulo sa dulo. Sa tingin ko, it's a matter of kumpiyansa rin. Like dito, point guard na nga lang din ang tako niya. Mas madali pa nga to kaysa yung kaninang long wing defender, pero defensive guard din na si Davison ang tao. So wala siyang intensyon na wasakin ang depensa nito at give up na nga lang kagad, muntik pang ma-turnover. Kumpara mo rito sa vintage Romeo, mga idol, na okay, big man to, pasasayawin ko to. Ikaw bilang manonood, alam mo sasabihin mo na sa sarili mong gagawin ni Romeo yon, at kilala siya sa mga ganyan kahit sino man yung katapat niya, kahit Frances pa.
Kay Bronny, since syempre now pa lang talaga natin makikita yung laro niya, wala ka pang gaanong kumpiyansa sa kanya as a viewer. And kahit siya mukhang wala pa rin siyang kumpiyansa pa na pag napatapat one-on-one, hindi ka confident na kaya niyang i-breakdown ng defense, which is madedevelop naman. Dito makikita natin yung sample na kaya naman niyang basagin ang depensa ng kalaban. Siya ang ball handler dito, no? Sabay dahil katatawid nga lang nila, hindi pa talaga set ang depensa ni Emoni Bates dyan. Pati yung help defender ay hindi pa, kaya good change of pace to mula kay Bronny na mula sa medyo mabagal na pace, biglaan niyang binilisan. E di iwan. Alam nyo mga idol, ang unfair nga lang din talaga nito kay Bronny, no? Kasi 55th pick siya at hindi siya natatrato na parang normal na 55th pick eh. Ako nga, tignan nyo, gumawa pa ako ng buong video na dedicated sa laro niya at sinisilip pa talaga ang mga bagay na sa likod ng utak natin. Eh, alam naman natin na. At yun yung kailangan pa talagang mag-develop ni Bronny, lalong-lalo na offensively. Medyo naging komportable siya sa huling mga dalawang laro nila, parehas double figures ang kanyang na-score nun. Most likely naman din sa G-League talaga maglalagi si Bronny para hasain ang laro niya. Ano po ang masasabi nyo sa laro ni Bronny mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch. Ako ang nag-design itong mala vintage na Kobe shirt. 689 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more information, idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.